Kristaps Porzingis alisin na ng Warriors, Lauri Markkanen o Nikola Vucevic ang ipapalit. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Habang papalapit ang off-season, mas umiinit ang usapan tungkol sa kung sino ba talaga ang dapat kunin ng Golden State Warriors para ma-maximize ang natitirang prime years ni Stephen Curry. At ngayon, isang napakalaking pangalan na naman ang inuugnay sa Warriors. At ito ay walang iba kundi si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Ayon sa ulat ng Sporting News, isa raw ang Warriors sa mga posibleng landing spots ni Markkanen kung sakaling magdesisyon ang Jazz na buksan ang trade discussions ngayong off-season. At mga kaibigan, kapag pinag-usapan natin si Markkanen, hindi lang basta role player ang pinag-uusapan natin. Ito ay isang legit all-star caliber forward na kayang mag-score, mag-spacing ng floor at magbigay ng laki na matagal nang kailangan ng Warriors. Unahin natin ito. Bakit ba gustong-gusto ng maraming Warriors fans si Lauri Markkanen? Simple lang, dahil swak na swak ang laro niya sa sistema ni Stephen Curry at ni Steve Kerr. Si Markkanen ay isang 7-footer na kayang tumira mula sa 3-point line. Isipin ninyo iyon, isang napakalaking forward na kayang mag-spacing ng floor, umatake sa transition, tumira off-ball, at gumawa ng sariling offense. Noong nakaraang season, nag-average siya ng halos 26 points per game, 7 rebounds, at solid shooting percentages mula sa labas. At alam naman natin kung gaano ka-dangerous ang Warriors kapag napapalibutan si Steph ng shooters. Kapag pinagsama mo si Steph Curry at Markkanen sa pick-and-pop situations, napakahirap depensahan yan. Kung mapapansin ninyo nitong mga nakaraang taon, isa sa pinakamalaking problema ng Warriors ay ang frontcourt size nila. Kahit gaano kagaling sina Draymond Green, Kristaps Porzingis, at ang ibang wings, nahihirapan pa rin ang Warriors laban sa malalaking teams. Kitang-kita ang problema nila sa size at rebounding. Kaya malaking bagay kung makakakuha sila ng isang malaking scorer tulad ni Markkanen na hindi lang basta matangkad, kundi elite offensive player din. Ito ang pinakamahirap na parte. Hindi basta-basta ibibigay ng Jazz si Markkanen. Kung sakaling seryosohin ito ng Warriors, malamang hihingi ang Utah ng multiple first-round picks, young players, at posibleng kasama si Moses Moody. At dito nahahati ang Dub Nation. Hindi rin perfect si Markkanen. Isa sa criticism sa kanya ay defense. Hindi siya elite rim protector. Hindi rin siya lockdown defender. At alam natin na mahalaga kay Steve Kerr ang defensive versatility. Kaya malaking tanong, makakasurvive ba defensively ang Warriors kapag si Markkanen at Draymond ang frontcourt nila laban sa mas physical na teams? Isa pa, napakalaki ng kontrata niya. Reportedly, nasa around $238 million ang extension niya, kaya malaking financial commitment ito para sa Warriors organization. Kapag ginawa nila ito, ibig sabihin, talagang mag-all-in sila sa championship window ni Steph Curry. At ngayon, isa pa sa pinakamalaking tanong ngayon para sa Golden State Warriors ay kung ano ang magiging desisyon nila kay Kristaps Porzingis. Dahil ayon sa bagong report ng Blue Man Hoop, may isang quiet problem daw ang Warriors pagdating kay Porzingis. At hindi lang ito tungkol sa injuries. Oo, malaking concern pa rin ang health issues ni Porzingis. Pero ayon sa article, may isa pang mas tahimik ngunit napaka-importanting problema. At iyon ay kung talagang fit ba siya sa defensive system ng Warriors. Bakit malaking issue ito? Sa papel, parang perfect fit si Porzingis sa Warriors. 7'2" na center, kayang mag-block ng shots, kayang tumira sa tres, may spacing, at may championship experience. Pero ayon sa article, ang problema ay hindi basta-basta akma ang defensive style ni Porzingis sa sistema ni Steve Kerr. At kapag inisip mo talaga, may punto. Ang sistema ng Warriors ay built sa mobility. Sa loob ng mahigit isang dekada, sanay ang Warriors sa mga big men na mabilis gumalaw, kayang mag-switch sa perimeter, at kayang habulin ang guard sa pick and roll. Isa sa pinaka-interesting na binanggit sa article ay may mga pagkakataon daw na kahit maganda ang stats ni Porzingis, hindi pa rin siya ginagamit sa closing minutes. At ito ang medyo nakakagulat. Kasi sa isang crucial game laban sa Los Angeles Clippers, kahit may 20 points, 5 rebounds, 5 assists, at 2 blocks si Porzingis, inupo pa rin siya sa huling bahagi ng laro. At sino ang ginamit? Si Al Horford. Bakit? Dahil mas flexible defensively, mas mabilis mag-rotate, mas kaya sumabay sa perimeter. At dito makikita na kahit productive si Porzingis offensively, may malaking tanong pa rin kung kaya ba niyang manatili sa floor during playoff closing moments.
Ito ngayon ang pinakamahirap na desisyon kasi unrestricted free agent si Porzingis. At kung gusto siyang i-retain ng Warriors, kailangan nilang magbigay ng bagong kontrata. Pero magkano? Diyan nagsisimula ang problema. Dahil kapag sobrang laki ng kontrata, malaking risk. Kapag maliit naman, baka may ibang team na kumuha. At ayon sa reports, posibleng gusto ng Warriors na mapapirma siya sa mas team-friendly deal. At ngayon, mukhang may isang matagal nang inuugnay na pangalan sa Golden State Warriors na posibleng tuluyan ng mawala sa kanilang radar ngayong off-season. At ito ay walang iba kundi si Nikola Vucevic. Ayon sa bagong ulat ng Blue Man Hoop, tila nasara na ang pinto para sa posibilidad na habulin pa ng Warriors si Vucevic matapos ang naging comments ni Steve Kerr tungkol sa direksyon ng team ngayong off-season. Sa totoo lang, ilang taon nang may rumors tungkol sa posibilidad na mapunta si Vucevic sa Golden State. At understandable naman kung bakit. Si Vucevic ay veteran center, mahusay mag-spacing, mahusay pumasa, at kayang magbigay ng scoring sa loob at labas. Sa papel, parang swak siya sa Warriors motion offense. At lalo na ngayong maraming uncertainty sa center rotation ng Warriors, unrestricted free agent si Kristaps Porzingis, restricted free agent si Quinton Post, habang may player option naman si Al Horford, kaya maraming fans ang nag-isip, possible bang kunin ng Warriors si Vucevic bilang safer veteran option? Pero mukhang hindi iyon ang direksyon ng team ngayon. Ito ngayon ang pinaka-importanting bahagi. Sa recent press conference matapos pumirma si Steve Kerr ng bagong 2-year contract extension, malinaw niyang sinabi na gusto nilang magkaroon ng mas batang lineup, mas athletic na roster, at mas available na players. At kapag narinig mo yon, parang direktang kabaligtaran yon ng profile ni Nikola Vucevic. Oo, skilled pa rin si Vucevic offensively, pero 35 years old na siya, bumabagal na defensively, at hindi na siya bagay sa mabilis na switching system ng Warriors. Ito ang reality ngayon sa NBA. Hindi sapat na magaling ka lang offensively bilang center. Kailangan kayang mag-switch, kayang humabol sa guards, at hindi madaling matarget sa playoffs. At ayon sa isa pang Blue Man Hoop report, kitang-kita raw sa playoffs na hirap si Vucevic kapag kalaban niya ang mas mabilis at mas athletic na teams. Nung nasa Boston Celtics siya, lumiit pa raw ang kanyang role sa playoffs. May pagkakataon pa nga na naging DNP siya sa isang crucial Game 7. At para sa Warriors, malaking red flag yon. Dahil kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa playoff defense, mahirap kang gawing long-term answer sa center position. Isa pang malaking dahilan kung bakit posibleng hindi na interesado ang Warriors kay Vucevic ay dahil nagbabago na ang direksyon nila. Mukhang gusto na nilang maging mas athletic, mas bata, at mas mabilis. At honestly, kailangan talaga nila iyon.